isang stuntman mula sa Maynila, at isang kolehiyalo mula sa Bacolod. Kapwa nag-cruise ang landas nila sa Pinilakang Tabing. Isang tambalang humantong sa dambana makalipas ang ilang taon, pagmamahal sa trabaho at dedikasyon sa kanilang sining ang naging puhunan nila upang sila ay hangaan, at tangkilikin ng maraming Pilipino, at sila ay hirangin bilang king and queen ng Philippine movies. Nilikha nila ang mga obrang nagbigay sa atin ng inspirasyon at gintong aral. At syempre bago na uso ang YouTube, at bagong-bago pa lang, ang aking channel kaya siguraduhin mo nang nakasubscribe ka, at pakipindot na rin ang subscribe button, para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ang ating buhay maikli, aking hirang kung kaya kailangan ang pagsuyong. Unang nagkakilala sina Fernando Poe Jr. at Susan Roses sa isang kaarawan sa party ng aktor na si Romeo Vazquez noong 1963 sa Champagne Room ng Manila Hotel. Subalit, ang kanilang pagiging malapit ay nagsimula noong nagkasama sila sa pelikulang Ang Daigdig Ko'y Ikaw noong 1965. Nang panahong iyon, malaya na si Susan Roses sa kanyang kontrata sa Sampaguita Pictures, at hinintay siya ni FPJ para magkatrabaho sila sa FPJ Productions. Pagkatapos ng 3 taon na ligawan, nagpakasal sila noong December 25, 1968. Ang pelikulang Ang Daigdig Ko'y Ikaw ay muling ipinalabas sa mga sinehan noong taong iyon, kasama ang footage ng kanilang aktwal na kasal. Ang Daigdig Ko'y Ikaw, ay ang una sa 17 pelikulang ginawa nilang magkasama, na nagbigay daan, sa isa sa pinakatanyag at pinakamatibay na relasyon sa kasaysayan ng Philippine showbiz. Hindi mo ba alam na maganda ka? Ano yun? Bakit ka naglalakad na nag-iisa? Ang dami salbahe dyan ah. Huwag ka nang magagalit, ha? Sinabi ko ba nagagalit ako? Ayun eh, kulit ko. Uli-uli, huwag kang alis na wala akong pahintulot. Opo. Sige. Ano sabi ka? Kailangan mo mong malaman.
Papuntang Maynila yan. Alam ko. Hindi pa nandito ang pupag mo sa Baguio. Ba't ka papunta sa Maynila? Nilayas ako ng papa ko eh. Pinalayas ka o ikaw ang lumayas? Noong una tayong magkita, talaga naglayas ako sa amin. Pero kagabi, nung nalaman niyan tungkol sa atin, pinalayas niya na ako. Palalayasin ka ng dahil sa akin? Ang Daigdig Ko'y Ikaw, ito ang pelikulang nagsimula ng lahat. Ang black and white na pelikula, na bahagi na ngayon ng Philippine Movie Lore, ay ang pelikulang nagsimula sa totoong buhay, ng love story ng iconic husband and wife team nina Fernando Poe Jr. at Susan Roses noong 1965. Ito ang kanilang unang pelikulang magkasama, na ang mga binhi ng isang kwentong pag-iibigan ay naging 1,000,000 mga tagahanga. Box office hit ang pelikulang, Ang Daigdig Ko'y Ikaw, na ipinalabas noong 1965 at pinagbidahan nina Fernando Poe Jr. at Susan Roses. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang ulat, ang unang araw pa lang ng pelikula sa mga sinehan ay umabot na sa mahigit 36,000 peso, noong panahong iyon ay 4 na peso ang minimum wage. Umusbong din ang kanilang pag-iibigan sa set habang kinukunan ang pelikulang, Ang Daigdig Ko'y Ikaw. Si Fernando Poe Jr. ay hindi ipinanganak na isang hari, nakuha niya ito sa bawat estelo ng kanyang suntok, at bilis sa paghawak ng baril na kasama sa kanyang dekalibreng pelikula, nariyan din ang bawat linyang kanyang binitawan, nakabuo siya ng reputasyon bilang bayani ng lahat ng Pilipino. Walang gimmick, walang ego, natural na karesma at sense of justice ang pinaniniwalaan ng mga manunood. Kilala ko kayo. Kayo yung pangkat na sinukan kari ko. Dahil pang sarili lang ang lakad ninyo. Kinakasangkapan nyo lang inyong simulain para mangurakot, mangulumbat at pumatay ng tao ng walang dahilan. Ang daming pagsasap! Boss, mas mabilis ba ang pagbunot mo ng baril sa batbat ng bunganga mo? Akin na! Si Susan Roses naman, ay pumasok sa eksena ng may kagandahang loob at poise. Isang tunay na kagandahan na may talentong kapareha, mabilis siyang naging isa sa mga pinaka-bankable, at iginagalang na mga artista sa kanyang panahon. Hindi niya kailangan ng flash, mayroon siyang tahimik at maingay na angking kakayahan sa pag-arte. Nang sa wakas ay mag-cruise ang kanilang landas, may nag-click, at naramdaman ito ng mga Filipino audience. Teka, tapatin mo nga ako. Ayaw mo lang yata magtrabaho sa akin eh. Ba, ikaw yata napipilitan dyan ah. Ano pipilitan? O bakit, hindi ba? Kung ayaw mo, sabihin mo lang. Ayaw ka pa sinasabi. Ikaw nga dyan, sigaw ka ng sigaw eh. Hindi nga ako sumisigaw. Sa piknitang tulad nito'y diligaya. Ay, 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 kay sarap ng buhay. Limutin natin ang lahat ng lumbay, magmahalan habang buhay. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.